Hey guys! Welcome to my channel, 2-Minute Reads by JL. Pero bago yan, please like and subscribe! Ito po ang ating kwento ngayon. Osage Murders, Reign of Terror. Nanis, isa sa pinakamahalagang source ng yaman at kapangyarihan ng industriya. Lahat ay pinapatakbo nito, halaga ng pamasahe, fuel, presyo ng bilihin, ekonomiya. Isang tayulanin nito kaya nagiging sakim ang isang tao na nais magkamal ng yaman dahil sa lanis. 60 katao o higit pa di umano ang namatay noong 1920s dahil sa pagkakaroon ng head rights sa pagmamayari ng lupang kinatitirikan na may deposito ng lamis. Sila ang mga miyembro ng Osage Tribe o na Native Americans. Tinagurian itong Reign of Terror at Osage Murders sa Osage County, Oklahoma. Ang tribo ng mga Osage ay pinaalis sa Kansas noong 1872, kung kaya't bumili sila ng 1.2 milyong ektarya ng lupa sa Oklahoma mula sa federal government at dito sila lumipat. Kasama sa pagmamayari ng lupa ay ang pagmamayari din ng mineral sa ilalim nito o mineral rights. Bilang may-ari ay may tinatawag silang head right at may share sila sa mineral wealth. Tinagurian ng mga Osage noong mga panahong iyon na world's richest people per capita. At dahil malaking salapi ang kinikita ng mga Osage sa lanis, marami ang nainggit at nagkaroon ng usapin na sila di umano ay hindi marunong humawak ng kanilang mamayaman. Nagkaroon ng kautusan ang Oklahoma County na hatasan ng guardian ang isang miyembro na under 21 at mga walang kakayanan at magsisilbing financial consultant nila ito. Kung sa kasalukuyang halaga ng salapi ay tinatayang kumikita ang Osage Tribe ng $400 milyong kada taon. Bagay na naging dahilan kaya sila ay pinlanong iwaksi sa mundo. Ang head right ay hindi maaaring ibenta, imbes ay mamanahin lamang. Kaya't may mga puti na nagpapakasal sa isang native dahil sa masamang interes. Dito pumapasok ang pangalan ni William King Hale, isang ranchero o cattle baron na maimpluwensya sa negosyo at politika. Siya at ang kanyang mga kasapakat na sina Ernest Burkhart at John Ramsey ay pinaniniwala ang nasa likod ng pagkamatay ni na Henry Rowan, William at Rita Smith at Lizzie Kyle na kabilang di umano sa 20 katao na pinatay nila. Nangyari ang mga insidente mula 1920 to 1926. May sinunog, binaril, nilason, at inihulog di umano sa tren. Kahinahinala ring hindi na ire-report ng wasto sa otoridad ang mga nangyari. May impluwensya si Hale at may kontrol at pag-aari siya sa mga bangko, tindahan, morgue, at siya ay nagsilbi ring reserve sheriff. May mga balita rin na tinatakpan ang mga sugat sa morgue o hindi na iuulat sa ospital ng tama, kung kaya't walang investigasyon ng kapulisan na naganap. Pinalalabas na natural causes o suicide ang pagkamatay. Nang maging nakakabahala ang dami ng mga namamatay, umabot na nga sa 60 katao, ay hiningi na ng Osage Tribal Council ang tulong ng FBI. Nagkaroon na ng undercover investigation at sa lahat ng kasong naimbestigahan ay lumilitaw ang pangalan ni Hale. Nakulong noong 1929 sina Hale, Burkhart at Ramsey, ngunit nabigyan ng parole noong 1947 pagkatapos ang 18 taon na pagkakakulong.
Pinaniniwalaan di umano na ang nakaririmarim na pangyayaring ito ay parang itinatago at tinaniniwalaang salat pa rin sa hustisya ang nakamit ng mga American Indians. So yan po ang ating kwento. Thank you guys! Thank you Papa God sa gandang filter. Till next!